sapagkat itong si Melkisedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari, at siya'y pinagpala niya. Na siya namang binahagihan ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat, na kung sasaysayin, una-una siya'y hari ng katwiran, at saka hari naman sa Salem, na sa makatwid ay hari ng kapayapaan. Na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay man, datapwat naging katulad ng anak ng Diyos, ay nanatiling saserdote magpakailanman. Nilay-nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito, na binigyan ni Abraham na patriarka ng 10 bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Ngunit yaong ang talaan ng lahi ay hindi ibinibilang sa kanila, ay kumuha ng 10 bahagi kay Abraham at pinagpala yaong may mga pangako. Datapwat walang anumang pagtatalo, ang mababa ay pinagpapala ng mataas. At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng 10 bahagi, datapwat doon ay ang isa na pinatutunayang nabubuhay. At sa makatwid bagay sa pamamagitan ni Abraham pati si Levi na tumatanggap ng 10 bahagi ay nagbayad ng 10 bahagi, sapagkat siya'y nasa mga balakang pa ng kanyang ama nang ito'y salubungin ni Melkisedek. Ngayon kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan, anong kailangan pa na magbangon ang ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Sapagkat yaong tungkol sa kanya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay naukol sa ibang angkan, na doon ang sino may hindi naglilingkod sa dambana. Sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Huda, na tungkol sa angkang yaoy walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa mga saserdote. At lalo pang napakaliwanag ito, kung ayon sa anyo ni Melkisedek ay lumitaw ang ibang saserdote, na ginawa hindi ayon sa kautusan ng utos na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan. Sapagkat pinatotohanan tungkol sa kanya, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek, sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Sapagkat ang kautusan ay walang anumang pinasasakdal at may pagpapasok ng isang pag-asang lalong magaling, na sa pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Diyos. At yamang yaoy hindi naging sa walang sumpa, sapagkat sila'y sa katotohanan ay ginawang mga saserdote na walang sumpa, datapwat siya'y may sumpa sa pamamagitan niyaong nagsasabi tungkol sa kanya, sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisisi, ikaw ay saserdote magpakailanman. Ay gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat siya, sapagkat namamalagi magpakailanman, ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan,
at ginawang lalong mataas pa kaysa mga langit, na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain, na gaya niyaong mga dakilang saserdote, una-unay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan, sapagkat ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman nang kanyang ihandog ang kanyang sarili. Sapagkat inilagay ng kautusan ng mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan, ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa anak na sakdal magpakailanman.